Kadalasan talaga ay tatrato lamang tayo ng mga tao depende sa katayuan natin sa buhay o sa ating itsura. Pero sa iyong palagay, sang-ayon ka nga ba talaga dito? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Joaquin. Maraming salamat Joaquin. Napakalaking tulong ng perang ito para maipagamot ko ang anak ko na may sakit sa Pilipinas. Maluhalo ang sambit ng matandang kasambahay. Walang anuman po, Aling Sonia. Kung kailangan nyo pa po ng tulong ko, huwag ka po mahiyang magsabi sa akin. Nakangiting sagot naman ni Joaquin. Sa katunayan nga niyan, masyado na akong nahihiya sa inyo eh. Noong nakaraang buwan lang, nanghiram na rin ako ng pera sa mami mo. Sana talaga dumating ang araw na masuklian ko rin ang lahat ng kabutihan nyo sa akin. Napakabuti ng pamilya nyo. Dugtong pa ng matandang kasambahay. Huwag nyo na pong isipin yun, Aling Sonia. Ang mahalaga po, gumaling na po ang anak nyo. At isa pa, masipag naman po kayo eh, at maaasahan. Kaya hindi rin po kami nagdadalawang isip na tumulong sa inyo. Tuluyan nang napaiyak ang matanda dahil sa kabutihang ginawa ng kanyang amo. Bagamat napakabata pa nito, napakarami na nga nitong nagawang magagandang bagay, hindi lamang sa kanilang mga kasambahay, kung hindi pati na rin sa ibang tao. Kaya naman hindi maiwasan mapag-usapan siya ng mga ito sa tuwing magaan ang kanilang trabaho. Napakswerte talaga ni Joaquin, no? Narinig ko sa mami at daddy niya, isang bagong kotse daw ang ireregalo ng mga ito sa kaarawan niya. Bulong ng kasambahay na si Angie. Talaga ba? Hindi ba't noong isang linggo lamang, marami na siya natanggap na bagong sapatos? Sambit naman ni Gina. Nakakaingit naman si Sir Joaquin, no? Napakabata niya pa. Pero marami na rin siyang mamahaling bagay na natatanggap. Sa tingin ko, kahit na hindi na nga siya magpakahirap pa sa pag-aaral, maginhawa pa rin ang buhay niya. Siya lamang kasi ang nag-iisang anak eh. Kaya sigurado ako, malaki talaga ang makukuha niyang mana. Dagdag pa ni Angie. Pero naisip ko lang din, kung ano man ang biyayang meron sila ngayon, dapat maging masaya na lang din tayo para sa kanila. At huwag mabalot ang inggit. Kita naman natin, di ba? Halos hindi na rin nagpapahinga ang mga magulang ni Joaquin para palaguin lang ang hawak nilang mga negosyo. Sa halip na magchismisan, mas doblehin nyo na lang din ang sipag nyo sa trabaho. Pagsingit naman ng matandang kasambahay sa usapan. Tama ka po, Aling Sonia. Ang totoo nga po niyan, bukod po sa inggit, humahanga rin po ako para kay Joaquin. Bukod po kasi sa napakayaman niya, nananatili pa rin siyang mapagkumbaba. Sana nga lang po talaga lumaki rin katulad niya ang mga naiwan kong anak sa Pilipinas. Pagmamalaki pa ni Angie. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kasambahay na narinig nga lahat ni Joaquin ang mga usapan nila, kaya't napangiti na lamang din siya. Hindi iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang hinahangaan siya ng ibang tao. Napakasarap sa kanyang pakiramdam sa tuwing naging inspirasyon siya sa nakararami. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na pananatilihin niya ang kabutihan sa kanyang ugali. Matagal na nga rin nakatira sa Amerika si Joaquin at ang kanyang mga magulang dahil nandoon ang karamihan sa kanilang mga negosyo. Halos lahat nga rin ng kanilang mga empleyado ay puro mga Pilipino. Pero noong tumungtong na nga siya sa kolehiyo, isang hiling ang kanyang sinabi sa kanyang mga magulang. Nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap at doon niya ipinagtapat sa mga ito ang kagustuhan niya na makapag-aral naman sa Pilipinas. Anak, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba masaya sa buhay mo dito sa Amerika? Nag-aalalang tanong ng kanyang mami. Masaya naman po ako dito, mami.
dahil binibigay niyo naman po ang lahat ng pangangailangan ko. Pero napagtanto ko lang din po, panahon naman po para sulian ko yun. Sa Pilipinas ko na po tatapusin ang pag-aaral ko. Alam ko pong marami rin tayong mga negosyo sa Pilipinas, kaya sisimulan ko na rin po yung aralin. Nakangiting paliwanag ni Joaquin. Napakswerte talaga namin sa iyo, anak. Bukod sa napakatalino mo na, napakamapagmahal mo pa sa amin. Kaya hindi rin ako napapagod na ipagmalaki ka eh. Sabi naman ng kanyang daddy. Maraming salamat po, daddy. Maswerte rin po ako dahil kayo po ang mga naging magulang ko. Pangako po, mas lalo ko pong gagalingan sa pag-aaral ko para makapagpahinga na rin po kayo ni mami sa pagtatrabaho. Kapag kaya ko na po, ako naman po ang maghihirap para sa atin. Napaiyak na lamang ang mag-asawa habang nakayakap sa nag-iisa nilang anak. Masayang masaya sila sapagkat kahit mas marami nga silang oras sa trabaho, nagawa nga nila itong palakihin ng tama. Noong makarating sa Pilipinas si Joaquin, nag-aral nga siya sa isang sikat na universidad. Subalit, sa halip na ipaalam sa ibang tao na nagmula siya sa isang napakayamang pamilya, mas pinili na nga lamang niya na itago ito. Bukod sa mga franchise fast food na may-ari ng kanyang mga magulang, marami pangalan silang ibang negosyo. Kayang-kaya nga niyang bilhin ang lahat ng kanyang gusto, pero para sa kanya, hindi niya dapat sayangin ang mga perang galing sa kanyang mga magulang. Napagtanto niyang mas masarap sa pakiramdam sa tuwing pinaghihirapan niya ang isang bagay. Kaya naman, masayang-masaya nga siya noong makapasa nga siya bilang scholar sa universidad na kanyang papasukan. Pero ang kasiyahan niyang yun ay kaagad na nga rin naputol noong malaman ng kanyang mga kaklase ang kanyang kalagayan. Sigurado ka ba? Sa isang mamahaling universidad ka mag-aaral? Kung ako sa'yo, mag-drop out ka na lang dahil hindi mo rin kakayanin lahat ng mga gastusin dito. Matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang kaklaseng si Jeremy, nasundan nga ito ng malakas na tawanan. Oo nga naman, Joaquin. Bakit naman kasi masyadong malakas ang loob niyong mahihirap para makipagsabayan sa aming mayayaman? Walang magagawa yung pinagmamalaki mong scholarship. Hindi ko ba naawa sa mga magulang mo? Sigurado, malulubog lang sila sa utang. Duktong pa nga ni Tomas. Sa halip na pagtuunan ng pansin, mas minabuti na nga lamang ni Joaquin na mag-aral na lamang. Hindi niya gustong makadagdag pa sa pagod at pag-aalala ng kanyang mga magulang. Kaya't kahit ramdam nga niya na hindi siya gusto ng ilan sa kanyang mga kaklase, hindi na lamang niya ito pinansin at inilihim na lamang sa kanyang mga magulang. Buong akala niya, ititigil lamang ang mga ito kapag hindi nga sila nakakuha ng atensyon mula sa kanya. Pero nagkamali pala siya. Dahil noong sumunod ng mga araw pa, siya na naman ang tampulan ng tukso. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng eskwelahan, narinig niya ang mapanlait na tawanan ng kanyang mga kaklase. Hoy Joaquin, bakit ka ba nagmamadali? Nahiya ka na bang makita ng mga tao dito? Sigaw ng isa sa mga barkada ni Tomas. Baka naman na may trabaho pa siya mamaya. Sigurado, kailangan niya mag-sideline para lang mayroon siyang pambili ng pagkain. Dagdag pa ng isa sabay tawanan. O baka naman nanghihingi ka lang sa mga kaklase mo. Sanay na sanay ka naman sa ganoong gawain, di ba? Dahil yun ang gawain ng mga mahihirap. Bagamat pinagtitinginan ng mga tao, ginawa ni Joaquin ang lahat para umiwas na lamang sa gulo. Hindi siya lumingon at huminto sa paglalakad, pero hinabol pa nga rin siya ng kanyang mga kaklase. Alam mo ba talaga, Joaquin, kung bakit galit na galit kami sa mga tulad mong mahihirap? Muling tanong ni Tomas, kaya't hindi na nga rin niya napigilan ang sariling mapalingon. Maging siya ay napaisip na rin
kung bakit siya ang madalas nilang pinagpipiestahan. Para sa kanya, wala naman talagang problema kahit anuman ang estado mo sa buhay. Hindi naman ito magiging hadlang para makapagtapos ng pag-aaral. Bakit? Ano nga ba ang dahilan? May nagawa ba ako sa inyong masama? Walang kamali-malay na tanong ni Joaquin sa mga ito. Hindi mo ba alam na dahil sa mga tulad yung mahihirap, nandudungisan ang pangalan ng eskwelahang ito? Hindi naman kayo nababagay dito eh. Hindi ko nga talaga alam kung bakit nauuso pa yung mga scholarship na yan. Masyado na kayong kinain ng mga pangarap nyong yan. Kahit na halata naman, nag-aaksay lang kayo ng oras. Wala kayong pangarap na matutupad. Natatawang komento pa nga ni Tomas. Pareho lang naman tayo na may pangarap, Tomas. Gusto ring makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho. Hindi naman estado sa buhay ang magdidikta kung magiging matagumpay ang isang tao. Mahirap man o mayaman, karapatan ng bawat isa ang mangarap. Matatag na sambit ni Joaquin. Pero muling napahalakhak itong si Tomas. Ano? Pareho? Aba, napakataas naman ng pangarap mo. Scholar ka nga lang dito eh. Kinakaawaan ka lang, kaya ka nakapasok sa eskwelahang ito. Hindi na nga nakapagsalita pa si Joaquin dahil pakiramdam niya masasayang lamang ang kanyang oras. Kahit ano kasing pagpapaliwanag ang kanyang gawin, sarado na nga ang mga utak ng mga ito para malaman kung ano ang tama sa mali. Hinayaan na lamang niya na pagtawanan siya at maliitin, hanggang sa hindi nga niya inaasahan na mayroong isang binatang lalaki nga rin ang dumating para ipagtanggol siya. Ano bang problema nyo, Tomas? Hanggang ngayon ba, mainit pa rin ang ulo nyo sa aming mga mahihirap? Sa tingin ko, masyado lang kayong naiinggit dahil kayo na nga itong may sapat na pribilehiyo at suportado ng mga mayayaman yung mga magulang. Kayo pa itong mga tamad na mag-aaral. Hindi mo nang ba kayo nahihiya? Napahanga na nga lamang din si Joaquin dahil sa katapangan ng kanyang kaklaseng dumating. Ito ay si Carlo. Tingnan mo nga naman oh. At talaga nagkampihan pa ang dalawang hampas lupa. Malakas na nagtawanan si Tomas at ang kanyang mga tropa. Sino ba naman ang hindi kakampi kay Joaquin? Kung tutuusin, walang-wala kayong lahat kumpara sa kanya. Mataas ang pagpapahalaga niya sa kanyang mga pangarap. Hindi ba kayo nagtataka? Kahit na anong gawin nyo, kahit na anong pangalipusta nyo, mas mataas pa rin ang grado ni Joaquin kumpara sa inyo. Pinapakita lang nun na kahit gaano kayaman o kapribilehiyo ang isang tao, kung tamad naman at walang malasakit sa ibang tao, wala ring magandang mangyayari. Aba, anong sabi mo? May halong galit at pagkabigla na tanong ni Tomas. Pati ba ang sinabi ko, hindi mo pa rin maintindihan? Aba, malala na yan. Uulitin ko rin. Mas gugustuhin ko pang makasama ang tulad ni Joaquin kaysa sa mga tao na puro kayabangan lang ang dala. Muling matapang na sambit ni Carlo. Baka nakakalimutan yung dalawa. Kung hindi dahil sa scholarship, hindi kayo makakapag-aral dito. Kaya huwag niyong isipin na may karapatan kayong tumayo sa harap namin at makipagsabayan. Malaki ang utang na loob namin sa scholarship na yon. Kaya nga mas dinodoble pa namin ang sipag namin sa pag-aaral eh. Kaya kung ako sa inyo, mag-aral na lang din kayo ng mabuti kaysa sayangin nyo ang oras nyo para mang maliit lang ng ibang tao. Matapos ang lahat ng mga sinabi ni Carlo, tahimik na lamang na naglakad papalayo ang grupo nila Tomas. Napangiti na lamang din si Joaquin at hindi pa kapaniwala
sa lakas ng loob na ipinakita ng kapwa niya scholar para ipagtanggol siya. Hindi niya maiwasang humanga dito dahil minsan lang siya makakita ng isang napakatapang na tao na handang manindigan sa kanyang mga prinsipyo sa buhay. Ano ka ba, Joaquin? Natatakot ka ba sa kanila? Bakit hindi mo lang ipagtanggol ang sarili mo? Nagtatakang tanong ni Carlo. Hindi naman ako takot sa kanila. Hindi lang talaga ako sanay na makipagsagutan sa ibang tao. Ayoko lang din na lumala pa ang gulo. Hanggat kaya kong iwasan, gagawin ko. Sagot ni Joaquin kay Carlo. Pagpasensyahan mo na lang din sila, Tomas. Simula pa lang kasi noong una, lagi na lang mainit ang dugo nila sa mga scholars. Naiinis sila dahil tayo ang madalas mapansin ng mga guro. Tayo ang pinupuri dahil sa pagsumikap natin sa pag-aaral. Nakakatawa nga, di ba? Sila na nga itong may kayamanan at suporta. Pero sila rin ang hindi pinapalagahan ang oportunidad na meron sila. Tama ka, Carlo. Pero kahit ano pa ang gawin natin, hindi rin natin kayang mabago ang isip nila. Mas mabuti pa talaga, ituon na lang natin ang pansin natin sa sarili nating pangarap. Kung may kailangan man tayong patunayan, patunayan natin yun sa pamamagitan ng tagumpay natin. Napangiti si Carlo dahil sa kanyang mga sinabi. Oo naman, Joaquin. Lalo ko pang pagbubutihin ang pag-aaral ko. Balang araw, magkakaroon ako ng magandang trabaho at makakatulong ako sa pamilya ko. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Joaquin dahil sa dedikasyon na mayroon itong si Carlo. Habang nag-uusap sila, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi lamang dahil sa kanilang pinagdaan ng pang-api, kung hindi dahil na rin sa kanilang magkaparehong pangarap at prinsipyo. Bagamat paulit-ulit na nakakarinig si Joaquin ng mga masasamang salita, itinago pa nga rin niya ang kanyang sikreto na siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng mga negosyo ng kanyang mga magulang. Pinili niyang huwag ipagmalaki ang yaman ng kanyang pamilya dahil gusto niyang maranasan ang lahat ng hirap, pagod, at makamit ang kanyang mga pangarap na hindi umaasa sa yaman ng kanyang mga magulang. Isang lihim na ipinangako rin ni Joaquin sa kanyang sarili na sa oras na marating niya ang tagumpay, babalikan niya si Carlo. Balang araw, tutulungan niya ito na marating din ang pangarap nito para magkasama nga nilang mapatunayan na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kung hindi sa sipag, tiyaga, at mabuting kalooban. Isang araw, noong mawalan ng pasok sa eskwelahan, mas pinili ni Joaquin na tumulong sa isang fast food chain na pagmamay-ari nga rin ng kanyang mga magulang. Kilala siya ng ilan sa mga crew, samantalang ang iba naman ay wala talagang alam sa totoong pagkatao niya. Oy, Joaquin, sigurado ka ba talaga? Tutulong ka dito? Hindi ka ba napapagod sa eskwelahan mo? Tanong ni Ben na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Isa nga siya sa mga pinakamatagal na rin nagtatrabaho sa kanyang mga magulang. Kaya't sa tagal na nga rin ito sa kanilang pamilya, itinuturing na nga rin ito ni Joaquin bilang kapatid. Tapos na naman po ang lahat ng assignments at projects ko. Kaya ngayon, gusto ko pong sulitin ang oras na ito para makatulong dito sa negosyo. Tsaka isa pa po, gusto ko rin pong matutunan ang lahat ng aspeto ng trabaho, mula sa maliit hanggang sa malaking bagay. Sagot ni Joaquin habang nakangiti. Mas lalong humanga si Ben sa kanyang narinig. Isa ka talagang huwarang bata, Joaquin. Alam mo, marami sa mga katulad mong kabataan na mas inuuna pa ang pakikipagbarkada.
Samantalang ikaw, nandito ka. Tinutulungan kami at ginagamit ang oras sa tama. Napakamot ng ulo si Joaquin. Nahiya pero natutuwa nga rin sa papuri. Kuya Ben, ang negosyo mong ito ay tahanan na rin para sa akin. Ang bawat empleyado dito ay pamilya na rin ang turing ko. Kaya gusto kong malaman ang lahat ng ginagawa niyo sa negosyo. Gusto ko pong matutunan lahat para kapag nasa akin na po ito, may magpapatuloy ko po ng tama ang pagpapatakbo sa mga negosyo na pinaghirapan nila mami at daddy. Alam mo, Joaquin, sigurado talaga ako, malayo ang mararating mo. Hindi lang dahil sa pamilya mo o sa yaman nyo, kung hindi dahil sa dedikasyon mo sa trabaho at sa respeto mo sa bawat isa sa amin. Napakagaling mong bata. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Joaquin habang dinadala ang isang tray na pagkain sa mesa ng mga customer. Kitang-kita ni Ben ang determinasyon at paggalang sa bawat kilos ng kanyang binatang amo. Naniniwala nga siya na mas lalago pa ang negosyo ng pamilya ni Joaquin, lalo na nga kapag si Joaquin na ang namahala dito. Pero habang abala si Joaquin sa pagdadala ng mga order sa mga customer, hindi nga niya inaasahan na makikita niyang muli sila Tomas at Jeremy, ang mga kaklase niya na paborito siyang asarin at apihin. Pumasok ang dalawa sa kainan at agad na sumilay ang mga mapanuyang ngiti sa kanilang muka noong makita siya. Oy Joaquin, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Tomas habang sinasabayan ng mapang-asar na tawa. Aba, bagay na bagay nga sa'yo ang ganitong trabaho ah. Dagdag pa ni Jeremy. May tonong pamamaliit. Nagpakawala naman ng isang malalim na buntong hininga si Joaquin at sinuklian pa nga rin ng ngiti ang kanyang mga kaklase. Pwede ba? Sa ibang araw nyo na lang ako asarin. Nakakaabala kasi tayo sa ibang mga customer. Ano bang pakialam namin sa mga customer mo? O baka naman kinakaya mo lang ang trabaho mo, Joaquin? Hindi ganun yun, Tomas. Walang nakakaya sa pagiging service crew. Marangal ang trabaho namin at hindi ito dapat ginagawang katatawanan. Ang lakas naman ng loob mo, Joaquin. Siguradong ito rin ang magiging trabaho mo kapag nakagraduate ka na. Kaya kung ako talaga sa'yo, huwag ka nang mangarap pa. Wala ka naman talaga mararating sa buhay. Masakit man ang mga salitang narinig, pinili ni Joaquin na manahimik at umiwas na lamang sa pagtatalo. Hindi nagtagal, umupa rin ang pagtawa nila Tomas at Jeremy. Pero napansin niya ang mga ito na palihim nga siyang kinukunan ng litrato habang naglalakad siya papalayo. Kinabukasan, kaagad na napansin ni Joaquin ang kakaibang mga tingin ng kanyang mga kaklase sa kanya habang pumapasok siya sa kanilang silid-aralan. May mga nagbubulungan at ang iba naman tahasang nakatingin sa kanya at tumatawa. Uy Joaquin, order nga ako. Sigaw ng isa nilang kaklase. Sinabayan pa ng ilang tawanan. Kaagad na nga rin siyang nilapitan ng kaibigan niyang si Carlo. Joaquin, totoo ba? Nagtatrabaho ka bilang crew? May pag-aalalang tanong niya. Oo Carlo, totoo yun. Pero bakit ba sila tumatawa? Wala namang nakakaya sa trabaho ko ngayon, di ba? Oo naman. Hindi yun dapat ikinakaya. Nakakabilib ka nga eh. Hindi lahat ng tao kayang pagsabayin ng pag-aaral at pagtulong sa pamilya. Nang dahil sa nalaman ko ngayong araw, gusto ko na rin magtrabaho para mas matulungan ko pa ang sarili ko at makapagpadala ng pera
kila Lola, at sa mga kapatid ko. Salamat sa pagiging isang inspirasyon sa akin, Joaquin. Dahil sa iyo, alam ko, kaya ko rin ang ginagawa mo. Sa kabila ng panlalait ng iba, ramdam ni Joaquin ang tunay na suporta mula sa kanyang kaibigang si Carlo. Napatunayan niya na hindi lahat ng tao ay katulad nila Tomas at Jeremy. Simula noon, mas lalo pa nga niyang ipinagmalaki ang kanyang trabaho. Lumipas sa mga araw at sa kabila ng patuloy na pangahamak ng mga kaklase niya, pinili ni Joaquin na gawin silang inspirasyon para mas lalo nga siya magsikap. Hindi siya kailanman sumuko at sa kanyang determinasyon, nakapagtapos siya ng pag-aaral na may karangalang nagpamangha sa kanyang pamilya at mga guro. Dumagsa ang mga medalya at sertipiko. Ito ang ilan sa mga bunga ng mabuting pag-aaral ni Joaquin. Dahil sa kanyang pagtatapos, umuwi pa nga ang kanyang mami at daddy sa Pilipinas mula sa Amerika. Nang makarating na sila sa bahay, iniabot niya sa kanyang mga magulang ang kanyang mga natanggap na parangal. Mami, Daddy, nagustuhan niyo po ba ito? Ito po ang mga regalo ko sa inyo ng mga medalya at certificate. Tanong ni Joaquin habang puno ng kasiyahan sa kanyang muka. Tumulo ang luha sa mga mata ng kanyang mami at niyakap siya ng mahigpit. Oo naman anak. Nakakatuwa naman. Napakarami mong nakuwang parangal. Hindi ko na alam kung saan pa namin di-display ang mga medalyang ito. Dahil punong-puno na ang kwarto mo. Napakagaling mo talagang bata. Hindi namin inaasahan na magkakaroon ko pala ng maraming award. Sapat na sa amin ang makapagtapos ka. Dahil nakikita naman namin ang lahat ng pagsisikap at sipag mo. Ngumiti naman ang kanyang daddy at tinawakan ang kanyang balikat. Anak, sabihin mo lang sa amin ngayon kung anong gusto mo. Ano mang regalo ang hilingin mo ngayon, ibibigay namin sa'yo. Kahit ano pa. Ngumiti rin naman si Joaquin dahil kitang-kita niya kung paano nga siya ipagmalaki ng kanyang mga magulang. Mami, Daddy, ibinigay niyo na po sa akin ang lahat. Kaya wala na po akong mahihiling pa. Kahit na anong material na bagay pa. Pero kung may isa man po ako na ninanais ngayon, yun po ay sana magpahinga na muna kayong dalawa sa pagtatrabaho. Sobra-sobra na po ang mga sakripisyo na ibinigay nyo para sa akin. At ngayon, gusto ko naman po na ibalik sa inyo ang lahat ng ngayon. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at mas lalong naging emosyonal sa kanilang mga narinig. Hindi nila akalain na sa kabila ng kanilang pagiging abala, ang nag-iisa nilang anak na puno ng pangarap ay lumaki may gintong puso na marunong magbalik ng pagmamahal at sakripisyo. Lumipas ang 4 na taon at nagbago na nga ang lahat para kay Joaquin. Sa mga taong lumipas, natutunan na nga niya ang bawat aspeto ng negosyo ng kanyang pamilya at napalago pa nga ito nang higit pa sa inaasahan ng marami. Naging mas marangya ang kanilang buhay. Pero higit pa dito, nakilala siya ng kanyang mga empleyado bilang isang napakabait at mapagkumbabang amo. Isang araw, habang naglalakad si Joaquin sa opisina, nilapitan nga siya ni Mang Lucio. Isa nga rin ito sa matagal na nga rin niyang empleyado. Sir Joaquin, maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko na rin po alam kung paano ko mapag-aaral ang anak ko sa kolehiyo. Ngumiti si Joaquin at humawak sa balikat ng matanda. Mang Lucio, kayo po ang isa sa mga dahilan
kung bakit ko po pinag-uusayan ang trabaho ko araw-araw. Gusto ko pong masiguro na ang lahat ng mga empleyado dito ay maayos na rin po ang buhay. Ang tagumpay ng kumpanyang ito ay hindi ko makukuha ng mag-isa kung wala ang tulong nyo. Sir Joaquin, napakswerte po namin dahil kayo po ang amo namin. Sigurado po ako, hindi lang po ako ang lihim na humahanga sa inyo, kung hindi napakaraming tao rin. Hindi maipinta ang tuwa sa puso ni Joaquin dahil sa lahat ng mga sinabi ni Mang Lucio. Masayang masaya nga siya sa tagumpay na mayroon siya ngayon. Subalit, ang kasiyahan ngayon ay biglang naputol noong makita niya ang dalawang pamilyar na muka. Siya ang mag-i-interview ngayon para maghanap ng mga bagong makakatulong niya sa kumpanya. At sa hindi niya inaasahang pangyayari, ang mga dating kaklase niya na walang sawang nang mamaliit sa kanya noon, mga aplikante niya pala ngayon na mag-a-apply sa kumpanya na kanyang pag-aari. Noong makita siya ni Tomas, kaagad itong napatingin at nagpakawala ng mapang-asar ng ngiti. Aba nga naman talaga oh. Sino ba naman ang mag-aakala na muli tayong magkikita, Joaquin? Kamusta na ang buhay mo? May halong pangungutya ang tono nito. Agad namang sumabad si Jeremy. Natatawa pa. Tinatanong pa ba yan, Tomas? Eh di sigurado na. Mas lalo pa naghihirap ang buhay niya. Baka nga kaliwat ka ng trabaho pa ang ginagawa niya para lang makatulong sa pamilya niya eh. Wala na yung makain. Alam mo, Joaquin, sayang na sayang ka. Napakataas pa naman ng pangarap mo noon. Tandang-tanda ko pa kung paano ka laging pinupuri ng mga guro natin. Samantalang ngayon, ano na lang kaya ang maging reaksyon nila kapag nalaman nila na naghihirap ka pa rin? Nagkatinginan ng dalawa at muling nagtawanan. Walang tigil sa pagpapalitan ng mapang-asar na mga komento. Siguradong pati sila matatawa na lang din, Tomas. Sagot ni Jeremy. Pero Joaquin, ano nga bang ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ambisyoso ka pa rin at dito ko pa rin talaga mag-a-apply ng trabaho? Ang laki ng kumpanyang ito. Sigurado ako, wala kang pag-asa na matanggap dito. Oo nga naman, Joaquin. Kung ako sa'yo, uuwi na lamang ako. Dahil nag-aaksaya ka lang talaga ng oras. Hindi bagay ang tulad mong mahirap na magtrabaho sa napakalaki at napakagandang kumpanyang ito. Hindi lubos makapaniwala si Joaquin na sa kabila ng maraming taon, hindi pa rin nagbago sila Tomas at Jeremy. Dahil pareho pa nga rin sila na mapanglait ang pagtingin sa kanya. Pero sa halip na magalit, ngumiti lamang siya sa mga ito. Mas lalo siyang lumapit sa kanila at mahinahon nagsalita. Nakakatuwa nga talaga na muli tayo nagkita. Tomas, Jeremy. Panimula niya na mayroong mapagkumbabang ngiti sa kanyang mga labi. Kaya lang talaga, mukhang may isang malaking hindi tayo pagkakaintindihan dito. Nagkatingin ng dalawa at natigilan dahil hindi nila maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tumawa pa si Jeremy habang si Tomas naman ay nagpatuloy sa kanyang pang-iinsulto. Ha? Ano bang hindi namin maintindihan? Eh kitang-kita naman na aplikante ka lang din dito. Kung sakaling matanggap ka man, sigurado kami mababang posisyon lang din ang ibibigay sa'yo dito. Tamang-tama. Mukhang nangangailangan pa sila ng mga bagong janitor. Kaya bagay na bagay ka dito. Walang humpay na pang-insulto pa ni Tomas. Sa halip naman na mapikon,
nanatiling mahinahon si Joaquin. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin kayo nagbabago? At mas lalo lamang lumala ang ugali nyo. Walang masama sa pagiging janitor. Tomas, Jeremy, sa halip ng pagtawanan, dapat nga, bigyan pa natin sila ng paghanga eh. Bagamat mahirap ang buhay, nagsisikap pa rin sila para sa kanilang pamilya. Paliwanag niya sa mga ito. Subalit na natili pa nga rin sila na sarado ang kanilang mga isipan. Eh di lumabas nga ang totoo na janitor ka lang dito. Masyado kang maraming sinasabi, Joaquin. Akala mo naman kung sino ka. Mas lalong lumakas ang pagtawa ni Jeremy. Matagal ko rin itinago ang katotohanan sa inyo. Pero ito na siguro ang tamang panahon para malaman nyo ang totoo. Napatigil sa pagtawa sila Tomas at Jeremy at napatitig na lamang sila kay Joaquin. Kung hindi nyo alam, ako ang namamahala sa kumpanyang ito at ako rin ang mag-i-interview sa inyong dalawa para sa posisyon na ina-applyan nyo, para sa posisyon na pangarap nyo, para sa kumpanya na gusto nyong pasukan. Napatulala ang dalawa at hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Kitang-kita ni Joaquin ang matinding gulat sa kanilang mga muka. May halong kaba na nga rin ngayon ang kanilang mga ngiti. Teka, paano nangyari yun? Nagdududang tanong ni Tomas. Kolehiyo pa lang ako. Mas pinili ko na magsikap para sa sarili ko. Nagmula ako sa isang mayamang pamilya. Napakarami namang negosyo. Kabilang na doon ang fast food chain kung saan pinagtawanan niyo ako sa pag-aakala na isa akong crew. Sa mga panahong yun, ibinuhos ko ang lahat ng oras ko para aralin ang negosyo ng pamilya namin. Kaya nagbunga ang lahat ng pinaghirapan ko ngayon. Lahat ng bagay na meron ako ngayon. Lahat ng bagay na nakikita nyo ngayon, pagkaari ko yan. Pati na rin ang isang malaking ospital na katapat lamang nitong kumpanya ko. Tuloy nang napahiya sila Tomas at Jeremy. Unti-unting nagbago ang ekspresyon nila at napatitig na lamang kay Joaquin dahil hindi na nga nila alam ang kanilang gagawin. Joaquin, hindi namin alam. Hindi namin akalain. Ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang ito. Pasensya na. Biro lang naman yung sinabi namin kanina eh. Sambit ni Tomas habang nanginginig ang boses. Oo nga, Joaquin. Hindi namin yung sinasadya. Hindi namin inaakala. Ikaw pala ang may-ari nito. Ikaw pala ang boss dito. Masyado lang talaga kami natuwa dahil matagal na panahon na rin na hindi tayo nagkikita. Normal lang naman yun, di ba? Normal lang naman sa magkakaibigan ang magbiruan. Nagkakamot ang ulo na sagot naman ni Jeremy. Hindi nyo na kailangan na humingi pa ng tawad. Alam ko naman kung paano nyo ako tingnan noon at naiintindihan ko yun. Pero sa kabila ng lahat ng yun, gusto ko nang ipaalam sa inyo na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pangungutya o pang-aapi. Ito ay pinaghihirapan at pinagsisikapan. Hindi na nga nakapagsalita pa ang dalawa matapos ng lahat ng kanilang nalaman. Sa sobrang pagkapahiya, hindi na nga sila tumuloy pa ng interview dahil hindi nila kayang harapin ang katotohanan na ang lalaki na
ng labos nilang pinagtatawanan noon, yaman pala at napakalayo na nga nang narating sa buhay ngayon. Matapos kumalat ang balita tungkol sa tunay na pagkatao ni Joaquin, marami nga talaga ang humanga sa kanya. Kabilang na rin ang kanyang mga dating kaklase. Isa na nga dito ang matalik niyang kaibigan na si Carlo, na walang pag-aalinlangan na tumulong at nagtanggol sa kanya noong mga panahon na inakala ng lahat na mahirap lamang siya. Noong malaman ni Joaquin ang mga sakripisyong ginagawa ni Carlo para masuportahan ang kanyang pamilya, kabilang na ang pagtatrabaho sa iba't ibang lugar, hindi siya nagdalawang isip na tawagan ito at papuntahin sa kanyang opisina para magbigay ng malaking oportunidad. Hindi makapaniwala si Carlo noong malaman niya na inalok siya ng isang mataas na posisyon sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Halos maluha talaga siya sa galak habang kinakausap si Joaquin. Hawak-hawak ang mga kamay nito sa sobrang pagpapasalamat. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala, Joaquin. Sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko, hindi ko akalain maabot ko pala sa ganitong pagkakataon ang mga pangarap ko dahil sa iyo. Hindi ko talaga alam kung paano kita papasalamatan. Ngumiti si Joaquin at hinawakan ang balikat ng kanyang kaibigan. Carlo, ang natatanggap mo ngayon ay nararapat lamang para sa iyo. Pero alam kong kulang pa ito sa lahat ng kabutihan na ipinakita mo sa akin noon. Ipinagtanggol mo ako noong nangangailangan ako ng kakampi. Ikaw ang naging sandalan ko at nagbigay ng lakas ng loob. Ikaw din ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagsikapan ko ang lahat ng mayroon ako ngayon. Nararapat lamang talaga na gumati ako sa kabutihang loob mo. Noon pa man, Joaquin, alam ko na talaga na malayo ang mararating mo. Hindi ako nagkamali sa paniniwala ko sa iyo. Masayang-masaya ako para sa lahat ng mga narating mo. Kung may kailangan ka lang, Carlo, dito lang din ako. Lahat ng ginawa mo para sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga kabutihan na ipinakita mo sa akin noon. Simula noon, mas lalo naging malalim ang kanilang pagkakaibigan. Naging masipag at dedikadong empleyado si Carlo at ginagampanan niya ang bawat tungkulin ng buong puso. Ang inspirasyon na nakuha niya mula kay Joaquin ang nagbigay sa kanya ng tapang para magsikap at mangarap para sa mas maginhawang buhay. Sa kabila ng tagumpay ni Joaquin, nanatili siya mapagkumbaba at matulungin sa kanyang kapwa. Tuwing mayroong nakikita siyang inaapi o nangangailangan ng kanyang tulong, agad siyang umaaksyon para suportahan ng mga ito. Nabunga na rin ng kanyang sariling karanasan noon. Nangako rin siya na gagamitin niya ang kanyang tagumpay hindi lamang sa sariling kasiyahan, kung hindi para na rin sa ikabubuti ng iba. Mula sa kwento ng buhay ni Joaquin, may mahalagang aral tayong mapupulot. Isa na nga dito ang hindi pagsuko sa harap ng mga hamon. Sa kabila ng mga pangahamak at mabibigat na pagsubok, pinili niya magpatuloy at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon para magtagumpay. Ang kanyang pagpapakumbaba ang nagbigay sa kanya ng tunay na respeto mula sa iba, na nagpapaalala sa atin na hindi kailanman masamang manatili na nakatapak sa lupa kahit gaano pa kataas ang ating narating. Sa halip ng mga mata ng kapwa, natutunan ni Joaquin na ang tunay na tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng pagtudok sa sariling pagsisikap
at pagdadamayan sa iba. Higit sa lahat, ang mga pangarap ay nagbubunga para sa mga tao na marunong maghintay, magsikap, at manatiling mabuti sa kapwa. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ni Joaquin. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi naman masama na tayo ay mapagkumbaba. Ngunit, huwag pa din natin kakalimutan na ipagtanggol ang ating sarili kung kinakailangan at ipaglaban kung ano ang tama. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.